Hoy, lahat po ba kayo ay na-inform na iba na po ang ibig sabihin ng salitang forthwith at yan po ay ayon sa Supreme Court. Iba po ang pagkakaintindi nila sa salitang forthwith. Samantalang kung titingnan nyo yan sa diksyonaryo, ang nakalagay po doon, agad-agad, immediately, ora mismo. Pero iba po ang interpretasyon ng Supreme Court. Abay, sa susunod po kapag meron tayong gustong hanapin na meaning ng isang salita, wag na po kayong maghahanap sa mga diksyonaryo. Pumunta na lang po tayo sa page ng Supreme Court o tanungin sila kung ano ang ibig sabihin ng isang salita. Kasi baka magkamali tayo eh. So pati po yung mga teachers lalo na po ngayon sa darating na school year, dapat po aware kayo na ang forthwith ay hindi na po agad-agad, hindi na po immediately, kundi dapat ang sundin ninyo ay yung interpretasyon ng Supreme Court. Sabi po kasi dito, forthwith in impeachment means within a reasonable time. Sabi po yan ng Supreme Court. Oy, sinabi naman pala dito forthwith in impeachment. Ngayon ko lang din nalaman iba pala ang ibig sabihin ng forthwith pagdating sa impeachment. Bakit parang kahit na sa diksyonaryo, wala naman nakasulat nun na kapag sa impeachment, iba na ang kahulugan ng forthwith. O baka naman meron kayong ibang alam na dictionary na nakasaad doon na kapag sa legal terms o sa Supreme Court, iba po ang ibig sabihin ng forthwith. Mantakilin nyo, sa tinagal-tagal ko sa mundong ito, mali pala ang pagkakaintindi ko sa salitang forthwith. At kung papansinin ninyo, inilabas yan sa media nung araw na nag-decide ang House Justice Committee na may probable cause para ituloy ang impeachment case ni Sara Duterte. Nagkataon lang ba yun? So itong mga DDS, tuwang-tuwa? At tinitira nila si Tito Sen, yung pong Senate President. Kasi di po ba, si Senate President Tito Soto, atat na rin masimulan yung impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. At kapag oras na dumating daw ang articles of impeachment sa kanila, ay sisimulan niya yan. Hindi siya tutulad kay Chis Escudero, then magkaiba ang kanilang pagkakaintindi sa salitang forthwith. So, inaatake nila si Tito Soto. Pahiya daw si Tito Soto dahil nagmamadali daw. Iba naman daw ang ibig sabihin ng forthwith. Pero mali nga ba si Tito Sen? Sabi po sa GMA News, the Supreme Court on Wednesday clarified that the term forthwith mentioned in Article 11, Section 3-4 of the 1987 Constitution means the Senate shall hold an impeachment trial within a reasonable time, not necessarily immediately as previously argued. Teka muna. Siguro dapat hingin natin yung pananaw ng mga framers, yung mga original framers of the Constitution. Kung ganito din ba ang kanilang interpretasyon ng salitang forthwith? Sabi pa dito, this came after the SC and Bank voted 14-01 dismissing the petition of lawyer Catalino Aldea Generillo Jr., which sought to compel the Senate to immediately convene as an impeachment court and begin the trial of Vice President Sara Duterte last year. So, last year pa po ito. Nakakagulat lang kasi, bakit naman ang tagal ng desisyon ng Supreme Court para ilabas ito? May panibagong impeachment na. Ito pala ay may nagpetition na dapat daw ay immediately mag-convene ang Senado. Ngayon lang nila inilabas na kumbaga ibinasura itong petition na to. Ganyan ba talaga ang hustisya natin sa Pilipinas? Kahit na itong napaka-importante inabot ng ilang buwan bago sila nagdesisyon at itinaon pa nila sa pagdeklara ng probable cause dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Anyway, tingnan po natin. Nabasa ko po kasi dito sa page ni Morning Coffee Thoughts. Forthwith now has a definition and it is not right now. The Supreme Court ruled today, April 29, that the word forthwith, the constitutional command for what the Senate must do once it receives articles of impeachment, does not mean immediately. It means within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Pero parang malabo din itong ibig sabihin nito Ibig daw sabihin within a reasonable time, may be longer or shorter. Wala namang ibang sinabi kung paano pagbabasihan yung longer or shorter. Pero ang pagkakaintindi ko dito, pagkakaintindi ko lang
tama pa rin po ang gagawin ni Tito Sen. Dahil ang sinabi dito, yung forthwith, ibig sabihin, reasonable time. Pero kasi, ang nakasaad po sa Constitution, Article 11, Section 3.4, once articles of impeachment are filed, the Senate shall forthwith proceed to trial. So, kahit na po tayo mga ordinaryong mamamayan, alam natin ang ibig sabihin na kapag natanggap na yung articles of impeachment, immediately, the Senate shall forthwith proceed to trial. Eh, yan ba ang ginawa ni Chis Escudero? Hindi, di ba? Ang sinabi ni then Senate President Chis Escudero, the Senate needed time to prepare. Kahit na sinabi ng mga constitutional law professors and impeachment proponents na the Constitution does not permit a delay. Kaya tuloy, nagdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment last year. Dahil sa ginawa ni Chis Escudero, yung kanyang forthwith idinelay ng idinelay. Although ang sinabi nga dito, di ba, dapat daw longer or shorter depending sa kaso. So ano naging depende sa kaso ni Chis Escudero? Kundi talagang gusto niya lang i-delay hanggang sa maibasura yung impeachment case ni Sara Duterte last year. Pero kung babasahin po nating mabuti yung nilabas na desisyon ng Supreme Court, ito po ang ibig sabihin ng forthwith para sa kanila. At ito po ang aking pagkakaintindi. The court drew a line between the two chambers. The Constitution gives the House of Representatives a specific number of session days to act on an impeachment complaint. It does not give the Senate a fixed deadline once the articles are received. Ibig sabihin kung meron specific number of session days yung House para matapos nila yung hearing sa impeachment ni Sara Duterte, sa Senado po walang specific na deadline. Basta ang sinabi nila, within a reasonable time, which may be longer or shorter. At sinabi ng Supreme Court, the Senate has discretion. The judiciary cannot tell the Senate exactly when to start. So dito sa mga pinagtatawanan si Tito Sen, intindihin niyo po yung sinasabi ng Supreme Court. Hindi sila pwedeng mangialam kung kailan sisimulan ng Senado ang impeachment trial dahil the Senate has the discretion kung kailan sila magsisimula. But there is a ceiling doon sa longer or shorter. The court was careful to add this line. While the Constitution does not set an exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay to uphold the principle that public officers must at all times be accountable to the people. So forthwith is not right now, but it is also not whenever. So pagbigyan na natin, yun ang interpretasyon ng Supreme Court sa salitang forthwith. Siguro pagdating sa legal parlance, pwede na lang ibahin ang ibig sabihin ng isang salita. So kung para sa kanila, ang ibig sabihin ng forthwith is not now, hindi ngayon, pero hindi naman sinasabi kung kailan mo lang gusto. Dahil ang sabi nila, the Senate must avoid undue delay. Uy, pero itong si Chis Escudero ay tuwang-tuwa daw. Dahil sinabi ni Attorney Reginald Tongol, o Tongol ba to? Former spokesperson ng Senate Impeachment Court, sabi daw ni Senator Chis Escudero, congratulations! Kita mo, tama tayo. Anong naging tama sa inyo dyan, Chis Escudero? Ang sinabi ng Supreme Court, undue delay. Hindi dapat magkaroon ng undue delay. Anong ginawa mo? Dinelay mo ng dinelay mo ng dinelay mo ng dinelay mo hanggang sa wala na. Hinarang nyo na yung impeachment ni Sara Duterte. Tapos ngayon, palalabasin mong tama kayo? Hindi ka naging tama dyan. Well, para sa akin hindi naging tama si Chis Escudero dyan. Dahil kahit sabihin man na nagkatugma sila ng sinabi ng Supreme Court na yung forthwith hindi naman ibig sabihin ngayon na, kundi may panahon, pwedeng longer or shorter, wag naman yung undue delay na siyang ginawa ni Chis Escudero. Pero alam nyo ba na yan po ay blessing in disguise. Yung ginawang kabalbalan ni Chis Escudero at ng mga Duterte senators para harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Makikita nyo na may ibang plano pala ang Diyos. Kung pinahintulutan ng langit na wag matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte last year, ito pala ang magiging resulta. Lalabas yung mga ebidensya,
lalabas yung mga taong involved tulad ni Ramil Madriaga, lumabas ang NBI, lumabas ang AMLAC. Sa tingin ninyo, kung nagsimula kagad si Chis Escudero last year at inakwit si Sara ng mga Duterte senators, edi tapos na sana. Hindi pala ganun. So diyan yung makikita ang kamay ng Diyos ang kumilos para kung hindi man natuloy last year ang impeachment, ngayon matutuloy at naglabas ng napakadaming ebidensya. Ngayon, pagdating yan sa Senado, malalaman natin kung itong mga Duterte senators ay papanig sa katotohanan o papanig kay Sara Duterte. Diyan po magkakaalaman. Kanino papanig ang mga Duterte senators? Sa taong bayan o kay Sara Duterte? Uy, perte ka muna. May nabasa ko kaninang umaga na iba pala ang interpretasyon ni Marvic Leonin sa salitang forthwith. Ayon po dito sa Politico, Leonin, forthwith means Senate Impeachment Court should convene immediately. So, para kay Marvic Leonin, immediately ang forthwith. So, parang sumalungat siya doon sa desisyon ng ibang mga justices. Basahin ko po yung balita. Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin said that the Senate should have immediately proceeded with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte last year. Uy, so hindi pala sila lahat pareho ng interpretasyon sa salitang forthwith. Tuloy ko. The SC Public Information Office or yung PIO said Leonin pointed this out in a concurring opinion on the High Court's 1401 decision that dismissed the petition of Catalino Aldea Generigo Jr., which sought to compel the Senate to immediately convene as an impeachment court, since the Constitution provides that it must be done forthwith. The PIO said he or Leonin was of the position that the impeachment court should have been convened immediately and that the impeachment court, not merely the Senate President, should have taken charge of organizing that court. So, hindi lang daw dapat si Senate President. Pero di ba last year, yung mga kakampi ni Sara Duterte, nagkaisa sila kagad na patagalin yung pagsisimula ng impeachment trial. Pero, umayon din itong si Leonin, kaya nga naging 1401 ang naging botohan. Although si Leonin, kaya lang nag-yes dahil para sa kanya, the petition was moot. Dahil tapos na Last year pa yan Tapos ngayon kayo maglalabas ng desisyon. Tapos hindi naman pala talaga lahat kayo pare-pareho ng intindi sa salitang forthwith. Kasi para sa Supreme Court, yung pong lahatan ang sabi nila, contrary to the petitioner's claim, the Supreme Court found that the Senate acted on the impeachment complaint in a timely manner. Timely manner pa bang matatawag ang ginawa ni Chis Escudero? Kayo nga tanungin ko, naniniwala ba kayo na timely manner yung ginawa ni Chis Escudero? Huwag naman sana tayong gawing bobo ng mga miyembro ng Supreme Court. Hindi porke kayo kataas-taasan, kayo ang mga gods of Padre Paura, hindi na namin maiintindihan kung ano nangyayari. So para sa inyo, timely manner yung ginawa ni Chis Escudero. No, timely manner pala talaga yun. Pero bakit kaya ngayon lang nagsalita si Leonin? Na para sa kanya, dapat daw sinimulang kagad ng Senado yung impeachment trial ni Sara Duterte last year. Dahil para sa kanya, ang forthwith ay immediately. Although sabi rito, while the Constitution requires the House of Representatives to act within a certain number of session days on an impeachment complaint, it does not specify a fixed time frame for the Senate to start an impeachment trial. It simply provides that the trial shall forthwith proceed, leaving the timing to the Senate's discretion. So, kung ang ginawa ni Chis Escudero last year ay para sa kanya ay timely manner yung pagkakadelay ng impeachment trial ni Sara Duterte, o di sige na, tapos na nangyari na So, pwede rin gawin ni Tito Soto na immediately, forthwith, oras na makuha nila yung articles of impeachment, pwede nang simulan. Dahil sabi ng Supreme Court, nasa discretion ng Senado kung kailan nila uumpisahan o sisimulan yung impeachment trial. So, titingnan po natin. Hihintayin natin si Tito Sen.
kung kailan niya sisimulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Although pagkakabasa ko, kahit na daw simula pa lang ng May 4, pwede na nilang simulan ang procedure ng impeachment trial. Dahil sa May 4 po, magdidesisyon ang plenaryo ng House kung i-impeach nila si Sara Duterte o hindi. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na ang Senado sa posibleng impeachment trial ni Sara Duterte. And that is what forthwith really means. So kahit na pala ang Supreme Court, hindi rin talaga nagkakaisa sa kanilang desisyon. So kahit na huli na itong pronouncement ni Marvick Leonen, para sa kanya, ang forthwith ibig sabihin immediately. So itong ibang miyembro ng Supreme Court ay meron ng sariling diksyonaryo para sa salitang forthwith. So abangan po natin, kailan kaya yung forthwith ni Tito Sen? At tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kamay ng Diyos ang gumalaw dito sa impeachment ni Sara Duterte. Kung pinahintulutan niya na harangin ng mga Duterte senators at ng Supreme Court yung impeachment, not this time. Meron pala siyang ibang plano. Ang ilahad pa ang katotohanan para makita natin ang totoong kulay ni Sara Duterte. Kayo po, anong masasabi niyo sa salitang forthwith? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.